Sa DYSP, labanan ang fake news, dapat totoo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. Tanduay Ram 5 years. Tibay ng loob. Tibay Tanduay. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, lungsod ng Puerto Princesa. Good morning, lalawigan ng Palawan! Mga kapuso, araw po ng Huwebes, ika-19 sa buwan ng Pebrero 2026. Samahan niyo po kami hanggang alas 10 ng umaga sa ating pong mga maiinit na mga balita at mga talakayan dito pa rin sa programang Saksi sa DYSP. Makakasama po natin Super Wilmar Abrea, Super Lolito Suiza at Chief Bembe Bendanillo. Ako naman ang inyong kapuso, ang inyong pong saksi, Junfred Calamba. Saksi sa DYSP. Mga kapuso, kahapon, yung solemn sana, no? Na obserbasyon ng Ash Wednesday, nagulantang noong bandang hapon dito po sa lungsod ng Puerto Princesa ng insidente po ng pamamaril diyan po sa bahagi ng Purok, Sandiwa sa may Bayview Road. Ito'y adjacent lang, ilang metro lamang po ang layo sa mismong San Pedro Parish, mga kapuso, kung saan yung biktima papunta na sana eh. Ayan po, yung kuha ng CCTV doon sa apartment kung saan harap mismo nangyari yung insidente ng pamamaril. Dito po sa isang ka-op personnel, kinumpirma sa atin ng legal, ng Civil Aviation Authority of the Philippines, Ka-op Area 4, Puerto Princesa, na yung pong biktima ay empleyado nila, Ka-op personnel. Pero sa ngayon ay hindi pa po sila makapaglalabas ng official statement dahil inaantay pa po nila yung pong magiging resulta ng investigasyon ng ating pong Philippine National Police. Saksi sa DYSP. Malinaw na malinaw po yung kuha ng CCTV kung paano nangyari. Naglalakad po itong biktima. Galing siya doon sa, mukhang sa unahan siya pumarada eh. Pumarada siya doon sa unahan at habang naglalakad, sinundan siya ng gunman na naka-jacket po ito. Jacket pero may suot din na damit panloob na parang stripe ang dating sa atin. Tapos naka-jacket po isa. Ito mas maliwanag sa hindi process natin eh. Actually, tatlo silang nagkakasunod na naglalakad. May isang matanda, paliko na yung matanda doon sa may simbahan yan. Nung pinutukan ng 4 na beses no suspect, naka-jacket ng itim, naka-helmet, pero si tatay tamumaro, dire-diretso lang eh. Parang hindi niya narinig o hindi niya na malayan na may binaril na.
doon sa kanyang likuran na bahagi. Ito yung pagpasok ng Bayview, tapos dire-diretso pa yan eh. Tapos sa kalagitnaan ng kalsada, yung simbahan ng San Pedro Parish, mga kapuso. Tapos doon sa unahan, ano yun? Dead end pero may kaliwa, may kanan. So doon nakaparada yung mga sasakyan ng mga deboto, mga kapuso. Kahapon puno yung pong area na yon. At next block niyan kasi lusot-lusutan na yan. May lusot doon sa Libis, may lusot dito sa papuntang BM, no? Tapos kasunod na block yung mga area na diyan ni na Vice Gov Unsuy, no? Maraming lusutan na diyan, no? Mga kapuso. Pero sa pool sa CCTV noong pong apartment na nasa yung harapan lang nila yung pangyayari, mga kapuso. Liwanag pa, Super Wilmar. Anong oras yan? Makikita mo? 17:20, ano yan? 17:26. No, 1700 hour, 26 minutes. So 5:26. Mga kapuso, base dito sa kuha nating kopya ng CCTV. Saksi sa DYSP. Actually, may sounds ito, no? Rinig na rinig yung putok, pero pinrases na po namin para hindi tayo masanction ng social media, no? Mga kapuso. At doon sa video, rinig mo na hindi ko alam kung siya yung nagsisigaw, yung biktima, or yung tao na doon sa apartment, ano? Na nagsisigaw ng pa. Oo. Pero makikita na talagang isa lang siya na naglalakad, tapos sinundan po siya ng gunman at bumunot ng barel, pinutukan ng 4 na beses. Bagsak na, pinutukan pa. No? Yung huling putok, bagsak na eh. Yung biktima, mga kapuso. Saksi sa DYSP. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Tanduay Ram 5 years. Tibay ng loob. Tibay Tanduay. Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. Saksi sa DYSP. Sa ngayon po ay may binuo ng task force, yung pong ating City Police Office. At kahapon nandoon din po mismo, ano? Habang pinoproseso po yung crime scene, ito si Police Colonel Tabdi, yung ating City Director, mga kapuso. At marami pong mga pictures, ano, na kumakalat ngayon sa social media. Alam na rin ng biktimang ito na may pagbabanta sa kanyang buhay. Noong pong mga nakalipas na araw, no, may mga sumusunod, pinapattern siya. Nakuha niya pa nga yung plate number, ano, sa isang video, no? Sa isang video, dahil yung bahay nito ay dito lang, yung kumukonekta ng Libis at ng BM, ano ba yan, Factor Road. Karugtong ng Factor Road natin dito sa Solid Road, mga kapuso. No? Diyan lang yung area ng bahay nitong biktima po natin, mga kapuso. So, ilang araw na may sumusunod-sunod sa kanya, may nakatambay doon sa mga dadaanan niya na naka-motorsiklo, mga kapuso. Saksi sa DYSP. Mamaya alamin natin yung pong mga progress report ng ating City Police Office. May lead na po ba? May natanggap tayong info
yung isa doon sa mga litrato, kasi meron doon nagkaangkas eh. Yung parang riding in tandem na tila babae, yung nasa nakaangkas. Lumitaw na raw po yun, no? Kagabi din, no? Sa PNP. Para, kasi kung ikaw yung makikilala mo yung sarili mo eh, di ba? At kung wala ka namang kinalaman, mistaking identity, no? Yung nakuna ng CCTV, so nakipag-cooperate na sa mga otoridad yung lumabas na picture na may magkaangkas, mga kapuso. Pero mabilis yung ating pong mga otoridad, yung ating pong PNP sa pangangalap ng mga additional CCTV footage. So may hawak na rin yung pong PNP doon sa mismong yung suspect talaga, no? Yung suspect, yung gunman, no? Kung saan siya dumaan at mabuti na lang at may mga CCTV dito sa area na ito ng Barangay San Pedro, mga kapuso, na magbibigay tulong doon sa ating pong mga investigador na tukuyin kung sino po yung perpetrator, sino po ang gunman na ito. Mamaya, pinababalikan natin yung crime scene. Nakausap pa ito eh. Nagsasalita pa bago madala sa pagamutan. Bago madala po doon sa ospital kahapon, mga kapuso. Saksi sa DYSP. Nagulat yung mga tagalungsod ng Puerto Princesa sa isa na namang pangyayari. Kailan ba yung kay Attorney Joshua? Anong buwan yun? Tapos ito na naman, ano? Ito na naman, mga kapuso. In broad daylight. Di pa masyadong madilim, ha? 5:26 base dito sa kuha ng CCTV. Mga kapuso. Liwanag pa niyan, no? Liwanag pa niyan. Kasi bandang mga pasado 6:00 na dumidilim talaga eh. Ngayon, oo. Maliwanag pa talaga ito, no? So walang takot yung pong buo yung loob din ng gunman na ito para sundan niya. No? Alam niyang siguro bababa ng sasakyan. Hindi natin alam kung saang area pa siya nasundan, ano? Kahapon. Pero base doon sa dahil nakapag-report na rin ito, may nasabihan na meron pagbabanta sa kanyang buhay. No? Mayroong umaaligid-aligid sa kanya. May sumusunod sa kanya. Nitong mga nakalipas na araw, mga kapuso. Saksi sa DYSP. Sana po'y malutas, mabigyan ng hustisya. Ito pong panibagong insidente ng pamamaril sa lungsod ng Puerto Princesa. Hindi pa masyadong nagtatagal yung pinakahuling insidente dito sa ating lungsod, yung kay Attorney Joshua Abrina. Yan po sa Barangay San Jose. Kailan ba yun, ha? I-review lang natin itong... Na-check mo na ba dyan, Super Wilmar? Ito, dito sa aming conversation ni Kapitan. Anong petsa ito? September 17 nangyari yung kay Attorney Joshua diyan sa Barangay San Jose. So ilang buwan lang yan, September. After 5 months, meron na naman po na pangyayaring ganito sa lungsod ng Puerto Princesa. So may mga espekulasyon, may mga lumalabas sa social media
na maaring may kinalaman di umano, no? Sa kanyang trabaho or di umano, ay may mga nalalaman po ito pong biktima, mga kapuso, na nais niya ng ilantad, ibunyag. Ganun yung mga nababasa natin, ano? Pero sa ngayon, no, paubaya po natin yung investigasyon sa ating pong mga otoridad. Sa ating pong PNP, hawak ito ng Police Station 1, pero yung ating pong PPCPO ay bumuo na ng task force kahapon pa lamang, SITG. Saksi sa DYSP. Special Investigation Task Group, mga kapuso, dito po sa pangyayaring ito kahapon. Biruin mo yung tao magsisimba sana. Diba? Meron palang ganong mangyayari sa kanya, mga kapuso. Itong si yung biktimang babae, no, ay taal ding tagalungsod ng Puerto Princesa. Yung mga magulang pala nito, no, ay doon sa ating pong pagtatanong-tanong, mga empleyado ng Iwahig, kaya Batang Iwahig itong biktima, mga kapuso. Isa pong ka-up personnel. Ayon po doon sa legal department ng Ka-up Area 4, Puerto Princesa. Kani-kanina lang kausap po natin si Manager Muhammad Nagarascal, pero tayo po'y itinuro muna sa kanilang legal, Attorney Garais. Pero sabi ni Attorney Garais ay sa ngayon ay kanila pong inaantabayanan, no? Yung pong ilalabas na resulta ng investigasyon ng ating pong Philippine National Police. Saksi sa DYSP. Mga kapuso, babalikan po natin ito, no? Iba pang impormasyon, mga detalye, sana po ay makamit yung pong hustisya dito po sa panibagong insidente ng pamamaril dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Saksi sa DYSP ang inyo pong pinakikinggan at sinusubaybayan, alas 8:32 umaga. Kaliwat kanan po ngayon yung paghingi ng hustisya, panawagan ng hustisya para dito kay Miss Joanna Honson. Okay? Honson pala. Infante, mga kapuso, no? At ito'y Batang Iwahig. Ayon doon kay dating Colonel Bong Amorao, ating Deputy Mayor, maliliit pa ito sila nung nandyan si Sir Bong sa Iwahig. No? Pero kilala niya yung mga magulang nito, no? At maayos na pamilya. At wala na siyang naging info or interaction dito naman kasi maliliit pa hanggang sa nagtrabaho na nga po itong biktima at ang pinakahuli ay dito na po sa Ka-up sa ating pong Puerto Princesa International Airport. Balikan lang natin saglit yung pong crime scene kahapon, mga kapuso. At umusahin natin doon sa lugar, ano? Nandoon po si Super Kenneth Calumres. Super Radio On the Spot Report. Super Kenneth, magandang umaga. Pasok!
Yes, good morning, Super June Fred. Dito ka tayo sa may likuran ng San Pedro Parish Church kung saan nagyari. Actually, Yung, harap pa insidente yan, ng, Ken eh. Gilid ng San Pedro Parish. Pag sinabi mong likod kasi, doon ka sa kabila, no? Gilid. sa gilid. Kasi, sa pero gilid. kung papasok ka dito, parang likuran na rin kasi siya dahil nasa looban. Pero pag nakaharap ka sa simbahan, nasa gilid lamang siya, Super June Fred. Pero medyo may ilang metro pa ang layo. Okay. Siguro nasa ano yan, nasa 20 to 40 meters ang layo or 50. Oo. Oo. Wala na rin yung mga sasakyan dito at ito yung mga bakas ng dugo ng biktima ay nandito pa, tinakpan na lamang ng mga karton na Super June Fred. At wala rin tayong iba ditong makausap, maging dito sa may yung apartment, pati yung bahay na katapat ng pinangyarihan Buti ng na lang may krimen. CCTV dyan, dalawa, no? Tutok na tutok doon sa mismong harap ng kanilang apartment at kuhang-kuha kung papaano pinagbabaril itong biktima kahapon habang naglalakad. Ang direksyon talagang papunta siya doon sa simbahan, Super Kenneth. Napakaganda ng pwesto ng CCTV, Super June Fred. At yun nga lang, yung gunman ay nakasuot ng helmet at Naka-helmet. naka-jacket. Kaya hindi rin ganun kaklaro yung at kanyang muka nung mangyari yung pamamaril. Oo, at saka medyo nandoon kasi sa kalsada, kung malapit-lapit pa sana, mas maaninag pero okay naman yung pwesto ng CCTV. Yun nga lang, talagang kailangang i-enhance yung kuha na ito para makakuha ng additional description nitong gunman kahapon, Super Kenneth. Pakipuntahan mo nga si Father Mon Rodriguez kasi isa siya doon sa unang mga lumapit dito sa biktima nung pagbabarilin, Super Kenneth. Oo, pinagdasal pa nga nila yung biktima, Super June Fred. Oo. Buhay pa noon yung biktima, Super Kenneth. Buhay pa siya. Buhay pa siya. Nakakausap pa, no? Dumadaing pa kasi di lang tayo sigurado kung kanyang sigaw yung doon sa CCTV, malakas yung sigaw or sigaw ito nung mga tao doon sa loob ng apartment kahapon. Pero may sinisigaw siyang parang tinatawag niya pa or asawa niya ba yung sinisigaw niya, Super Kenneth, na pa. Parang diba? tabang ang sinisigaw niya. Tabang ba? Tabang? Oo. Okay. Oo. Sige nga, yung bahay, bukod sa apartment, Super Kenneth, gaano kalayo dyan sa area? Malapit lang, Super June Fred. Pero yung nakatira dito kahapon, ay wala siya dito sa labas ng kanyang bahay. Nandun siya sa loob. Pag binabanggit niya kahapon, ay nakarinig lamang siya na akala niya nga lang mga putok ng gulong. At yun nga, nung paglabas niya, ay nakita niya lamang yung biktima dito na nakahandusay sa Pag-Fred. Paglalakad tayo, punta natin si Father Mon. Makipag-ugnayan ka dyan sa office ni Father Mon Rodriguez, Super Kenneth, at makuha natin yung sitwasyon kahapon, lumabas si Father ng simbahan nung malaman Hindi pa nagsisimula ng misa nun Hindi pa ba nagsisimula yung misa doon? Wala pa, hindi pa nagsisimula yung misa. Kasi 5:26 dito sa CCTV, so ibig sabihin mga 5:30 yung schedule kahapon ng simba. Pero halos lahat nasa loob na, di ba? Iilan na lang yung naglalakad sa labas, Super Kenneth. May isa rin tayong tinawagan na agad din pong rumisponde, Dali sila yung unang lumapit doon po sa biktima. Pero sa ngayon ay ayaw daw muna ni Sir, na parang
parang paulit-ulit na binabalikan, naaalala at nakikita niya, no? Yung sitwasyon kahapon nung kasabayan pala nila. Halos, no? Oo. Yung biktima, May, Super may Kenneth. kausap lang si Father Mon, Super Jun Oh, Fred. pakilala Yung ka lang. sasakyan na katapat nung kung saan binal yung biktima, bago lamang din nakuha, nakausap natin yung may-ari. Oo. Kasi ipapabless niya kay Father Mon yung kanyang sasakyan. Nandyan pa. Ganyan. Nandyan ngayon. Oo, kakakuha lang nung sasakyan at dadalhin niya dito kay Father para mag-bless matapos yung pangyayari sa pag-ibig. Oo, kasi doon sumakto sa Oo, mismong dito sa driver dito seat banda niya talaga sa kanyang Oo. dito sa gilid Oo. Buti nga lang, yung mga bala hindi tumama sa sasakyan. Yun ang pinagpapasalamat Maraming nila. nakahilirang sasakyan. Yun nga yung kahapon, kagabi, panay yung lakad-lakad namin ni na Serrentino dahil baka may lumagpas na bala doon sa unahan, pero doon sa apat, mukhang yung apat na putok ay lahat tumama dito sa katawan ng biktima, Super Kenneth. At swerte pa din yung may mga sasakyan dyan at hindi nadama yung kanilang mga nakaparadang sasakyan. Lalo na yung ito nga, yung binabanggit mo, yung sa harapan mismo na pinagbagsakan ng biktima, Super Kenneth. Super Jun Fred. Kung titignan mo yung sasakyan, talagang walang dahil, Super Jun Fred. Kaso nga lang, dito nga nangyari sa mismo, sa gilid nitong sasakyan, bumagsak at nabaril yung biktima. Kaya nga ipapabless nila kay Father. Nakausap mo yung may-ari kung may may dashcam na kahit na nakaparada ay gumagana yung kanyang sasakyan. Kasi from that view, makukuha yung other side, another angle nung pangyayari, Super Kenneth, kasi itong kuha ng CCTV sa apartment medyo nasa taas siya. Kung meron yung sasakyan, level na level, makikita niyo yung paglalakad ng biktima at yung Yun nga lang sumusunod yung na problema, Super Jun sumusunod Fred. na suspect at nung Oo, pagbabarilin yung siya. dashcam kasi nila, kapag nakapatay na yung sasakyan, hindi na rin gumagana. Oh, ganun, oo. Pero may dashcam siya. Oo, may dashcam siya. 2017 pa daw itong sasakyan. Medyo bago lang kung titingnan dahil nga hindi masyadong nagagamit. Okay. So, may dashcam. Kaso nga lang, kapag nakapatay ang makina, hindi rin gumagana yung kanyang dashcam. Hindi rin nagre-record. Okay. So, may iba kasi mga sasakyan ngayon na kahit nakaparada, tuloy-tuloy lang ang record ng security camera. Diba? Sila kasi kahapon ay dito rin para magsimba. Oo. Tulad ng biktima nung mangyari yung pamamaril. Ano bang latest ng PNP? Kasi nakuha nating impormasyon, Ken, yung isang litrato na may magkaangkas, agad daw na nakipag-ugnayan sa PNP para makipag-cooperate at sabihin hindi sila yung may kagagawa dahil lumabas may mga lumabas sa social media na mga litrato, Super Kenneth. Kaya pang inidalabas na bagong update yung PNP. Nakikipag-ugnayan pa rin tayo sa kanila pero wala pa silang reply sa Project Fred. Pero may binuo ng Special Investigation Task Group. Makuha natin kung sino yung kanilang tagapagsalita para maisalang natin, Ken, doon sa pinakahuling impormasyon na nakalap ng investigador. Binabanggit ng PNP kahapon ay si Captain Rayoso lamang din yung Di ba pwede si kakausapin. Major Noel Manalo ng Police Station 1, yung hepe? Hindi daw kasi Dahil sila pwede dahil nga Aktual silang malaki nandun yung kaso. At meron ng binuong SI TG Super Jun Fred kaya yun yung kanilang proseso at si Rayoso na nga lang daw yung kausapin patungkol dun sa tinatakbo ng investigasyon. Sige, tatry nating tawagan si Police Major Brian Rayoso, ang tagapagsalita ng ating PPCPO.
Alas 8:52 mga kapuso. At after dyan, makausap natin si Father Mon. Diretso ka sa may bahay. Ken, dito lang din, malapit ha. Binabanggit na area sa may bago lumusot ng BM. Kaya pala si Ma'am ay San Pedro Parish. Diyan lang din, malapit sa area. Super Kenneth, yung kanilang tahanan. Ken, okay na si Father? Sa paging Fred eh. Sige, babalikan kita dyan, Super Kenneth. Standby, ha? Mga kapuso, si Super Kenneth nandoon sa San Pedro Parish Church. Super Radio On the Spot Report. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Rexidol Forte. Mas bilis banat sa 4. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng First Sulfate Iron. United Homes First Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Alaxan Extra. Ang kilala mong Alaxan, extra galing na up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Saksi sa DYSP. Super Kenneth, bato ka lang ng signal kapag okay na, no? Hingian lang natin ng reaction kung may statement yung ating city government as public safety officer. Si Mr. Richard Ligad nandoon din kahapon, ano? Habang nag-iimbestiga, habang nagpoproseso yung scene of the crime operative soko ng PNP. Nandoon din si Ginoong Richard Ligad as public safety officer ng lungsod ng Puerto Princesa. Mga kapuso, alamin natin yung statement dito ng ating city government. Maraming nagsasabi, no? Na kakatakot na raw sa Puerto Princesa na may mga ganitong mga insidente, no? Sige, pasok muna natin ang ating public safety officer ng lungsod ng syudad, si Ginoong Richard Ligad. So Richard, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga kasamang yun, Fred, at magandang umaga sa mga kababayan natin. Opo, sir, official statement lang mula sa pamalang panlungsod as public safety officer. Gayong may pangyayari na naman after nung kay Attorney Abrina noong September. Eto, kahapon, maliwanag pa, isang ka-personnel ang pinagbabaril po dyan po sa may bahagi ng Barangay San Pedro, Sir Richard. Well, inatasan na po ng ating alkalde, yung ating kapulisan through Colonel Tabdi na Opo. gawin ang lahat, no, para ma-resolve kagad itong kasong ito. Mm-hmm. So, meron naman na silang tinitingnan, merong tinitingnan yung investigasyon ngayon, yung ating mga kapulisan. So, nakita naman din natin kahapon. So, antabay na lang tayo sa kanilang magiging resulta, no. Mm-hmm. Pero ang malungkot lang kasi dito parang nagkakaroon na ng lakas ng loob tong mga to na gumawa rito sa atin, ano. So talagang kinokondena natin ito. Mm-hmm. Yun nga po, mga nababasa natin sa reaksyon ng mga netizens po natin, mga tagalungsod, mag-ingat dahil may mga ganito ng pangyayari sa lungsod ng Puerto Princesa na dati-rati naman bihirang mangyari yung mga ganitong krimen sa atin, sa Richard. No, meron din naman mga previous, no. Hindi naman meron din kasi Opo. marami na ring bilang, 'di ba? Nandiyan yung mga personalidad. Alam naman natin, hindi lang naman ito first time. Opo. Pero ang inaano natin is sana mauli natin ito kasi hindi pa nga nasosolve yung kay attorney tapos ito pa. Mm-hmm. So, yun yung natin, main goal natin. Oho. So, sa ngayon Kung ay previous naman, meron naman talaga. Dati talagang hindi naman natin may akila,
anong tawag dito? May May panahon kakaila. pa nung May kakaila. Oo, meron. panahon kay Nestor Chua, taga noon pa, di ba? Yung sa COMELEC noon. So hindi lang naman siya sinasabing first time. Oho. Talagang meron, darating at darating dito. Ang importante, dapat mauli natin yung gunman. Okay. Sir, kayo, bilang hindi na rin kayo bago sa mga investigasyon, sa mga nangyayari, sa tingin ninyo, base doon sa CCTV, hired killer ba itong gunman or may personal na galit? Reaction, personal, CIO. Sir Richard. Hindi ko masabi kung ano kasi hindi ko naman kilala yung gunman pa, no? Opo. Pero base naman doon sa itinatakbo ng investigasyon, meron po pwedeng case build up. Meron tinitingnan yung PNP, hindi siya blanco. Okay. Base doon sa pagkakaintindi ko kahapon, hindi siya blanco. Kasi may mga pangyayari na talagang yung PNP na lang siguro ang Opo. magsabi. Mm-mm. So, kampante ako na merong may mananagot base sa tatakboy ng investigasyon. So, optimistiko tayo na may bibigay po ang hustisya para dito po sa biktima at sa kanyang pamilya, Sir Richard. Alam din ng pamilya yun dahil alam din nila yun. May mga pangyayari sa kanya na Opo. siguro yung PNP na lang ang bahalang magsabi. Okay. Maraming salamat, Ginoong Richard Ligad, sir, sa oras at pagtanggap na aming tawag. Baka may nais kayong mensaheng iwan sa mga taga Puerto Princesa sa panibagong insidente na ito, sir, sa ating syudad. Well, yun lamang po, no? Makipagtulungan po tayo sa mga, kasi malamang talagang nandiyan yung pag-iimbestiga ng ating mga kapulisan. So, makipagtulungan po tayo at kung sino man yung kanilang mapupuntahan, lalo na yung mga CCTV ngayon, kasamang Junpred, napakahalaga, no? Kasi nahagip ng isa, ibig sabihin pwedeng magsunod-sunod yan, makipagtulungan po tayo na may bigay yung ibang mga datos sa ating kapulisan. Okay. Maraming salamat po, Sir Richard, sa oras at magandang umaga po. Maraming salamat po at mapagpalang umaga sa ating lahat. Saksi sa DYSP. Ating pong Public Order and Safety Officer sa lungsod, Ginoong Richard Ligad. So, PNP na, no? Ang bahalang magresolba. Update, sa ngayon, yung position po ng Civil Aviation Authority of the Philippines, nakipag-ugnayan tayo kay Sir Eric Apolonio dahil yung local ka-up dito, yun din po yung sinasabi, inaantay pa nila yung official police report. Yun din po, yung binabanggit ni Sir Eric Apolonio, tagapagsalita ng ka-up sa kabuuan, ay sabi niya dito, we are still waiting for the official police report. Okay. So, wala pang munang ilalabas na statement yung ka-up hanggat hindi nila nakukuha yung pong kompletong report mula po sa PNP. Kaugnay nitong pamamaril, pagpaslang dito po sa kanilang kasamahan, ka-up personnel sa lungsod ng Puerto Princesa. Saksi sa DYSP. Mga kapuso, 1 minuto na makalipas ang alas 9 ng umaga. Si Father Mon Rodriguez ang ano bang parish priest ng San Pedro, tumanggi muna, mga kapuso. Susana nating makunan kahit ilang pahayag lamang patungkol dito dahil agad siyang lumabas para puntahan yung pong biktima kahapon. Binasbasan pa nila Oo, mga kapuso. Pero sa ngayon ay di na muna magbibigay ng pahayag. Baka ganun din si Pater. Nabigla din at kapag ganito kasi talagang babalik sa sa isipan mo yung pangyayari, lalo na't karumal-dumal yung pong pangyayari. Okay sana kung nakasurvive yung biktima Pero ilang oras lang nung madala siya sa
pagamutan sa pribadong hospital, hindi na rin po kinaya, no? Mga kapuso, at bumigay ito pong biktima na si Miss Joanna Honson Infante, ang Ka Puerto Princesa. Balik tayo mga kapuso, 11 minuto na makalipas ang alas 9 ng umaga. Ay, magandang umaga sa ating pong mga kapuso na nakikinig, nanonood sa ating pong palatuntunan via Facebook Live. Ma'am Nimpa Juanites Samulin, Ma'am Gina Crisostomo from Tomarbong Rojas, kay Kuya Jojo Batul Arreño, kay Laura Basipang Madakapdang lagi, no? Yung pong suspect daw. Baptisma Art, good morning Sir June. Sana lang talaga mahuli na kung sino man yan. Kasi baka nagkalat na mga hard killers. Kasi di pa nga nahuhuli yung kay Attorney Abrina. Nakakatakot na po yung panahon ngayon, sabi ni Ma'am Gina Crisostomo. Kawawa rin po yung tao. Lynn Kabulaw, good morning. Bodski ng Palawan, good morning. Laganap na talaga dito sa Palawan mga masamang elemento. Sana mahuli na yan, kawawa, lumalaban ng patas. Kay Roberto Casañas Jr., sana mahuli na gumawa niyan. Sa simbahan pa talaga. Oo nga ilang metro lang yung layo mula po sa simbahan ng San Pedro Parish, yung pangyayaring yan kahapon. Mga kapuso, saglit lang iwan ko lang muna yan. Babalikan natin yung insidente na yan ng pamamaril doon po sa opisyal, ka-personnel dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Yung pong mga taga Barangay Siksikan, yan partikular sa baba ng Golden Valley, mukhang naalarma ngayon dahil lang sabi, may buhaya raw na mataan, no? Diyan po sa may Bakawanan, sa may ilog ng Barangay Siksikan. Kausapin muna natin si punong Barangay Bob Parange. Mga kapuso, kung kumusta na yung kanilang validation, investigation. May buhaya ba talaga dyan sa lugar na yan? May mga tao dyan malapit yan sa mga residente. Kap Bob, magandang umaga po muna. Si June Fred po ito sa GMA Palawan. Sir. Magandang umaga rin, Sir John Fred, sa lahat ng tagapakinig ng GMA. Opo. Good morning. Kap, kumusta po? Na-verify na po ba natin? Totoo bang may buhaya na dyan sa baba ng Golden Valley, sa Bakawan po natin? Kap? Actually, ngayon nga dito naman ako, talagang magkakaroon kami ng site inspection doon sa area. Mm-hmm. At saka ito ay pinapatunayan naman ng ilang mga residente na meron silang nakitang buhaya nga. Sabi ko baka ano lang yan, sabi hindi kasi kilala naman talaga nila yung buhaya. Okay. So mga gaano raw kalaki? Base po sa pagtatanong-tanong na kwento nila dyan, sir. Estimate na naman nila, hindi naman siguro kalakihan to, more than isang dipa sa malaking tao. Yun. Opo. Isa lang yung nakita nila. Oo, siguro kung ako mag-estimate yan, nasa 1.5 meters or 2 meters hanggang ganun. Ano yung area, sir? Malapit na ba sa mga kabahayan? Bakawanan? Ano po yung lokasyon? Kap? Actually, malayo naman. Dito naman sa may banda sa may dinadaanan lang ng bangka pag naglaot yung mga ating mangingisda. Oo. At siguro mga malayo naman sa mga 100 meters dito or Okay. 70 meters from the area ng mga kabahayan. Oo. May pakikipag-ugnayan na po ba tayo sa PWRCC or sa PCSD para sila talagang makapagtukoy niyan kung talagang kasi base sa lugar, ma-assess nila kung may namamahay, namumugad na buhaya sa area Kap. May report na rin po ito kahapon, tinawag ko na rin sa PCSD, pupuntahan din nila. Okay. Pero magmula nung naupo kayo as punong barangay, Kap, ito ba yung una or may dati na pong mga reported sighting dyan sa area?
Actually, first time ko lang ito na pero merong dati na sabi meron noon pa yon, pero hindi naman nakikita kundi parang ingay lang, sounds lang daw na parang nagaganon. Pero sabi niya baka buhaya yan, or hindi natin hindi pa kung buhaya or ibon yun. Oo, pero So, this time talagang nakita nung ating residente. Nakita. Mm. Oo. Nandoon sa Opo. area. Habang ano yun siya, mangingisda o pauwi na po, Kap? Actually, papunta pa lang sana sila sa paingisda, yung dalawang nakakita. Opo. Ngayon, nung makita nila, bumalik para lang I-report. inform na ganito may mga may buhaya. Mm-mm. Nung bumalik naman sila, dandun pa rin daw. Mm-mm. Kumbaga sa nakabara at siguro sasagap ng init ng araw. Nagpapainit, ganun. Oo. Tapos yung isa sa mga kakilala rin namin dito, dinanan din namin kahapon at kasama rin nagpunta sa area. Nung nangunguha raw sila ng pamain sa pangisda, Opo. talaga nakita din nila. Hindi Kaya nila nga, nakuha sabi na nila, ng picture man lang sa cellphone, para talagang makakapag... wala nataranta na rin. Siguro natakot. Oo. Baka siguro wala rin dalang cellphone dahil Yun. nga sa tubig baka mabasa kaya di rin nagdala. Oo. Anyway, ma-check naman po. So sa ngayon kayo nandyan sa area para mag-inspection at magtingin-tingin, Kap ba? Yes po, titingnan namin yung area na kung saan siya nakita at saka kung ano ba talaga ang klase ng bakit nandito sila namamahay. Hindi naman yun bayawak o siguro kilala naman nila yung bayawak, Ay, Kap? Kasi ang bayawak hindi na magme-maintain sa isang lugar. Kasi pag nakakita ng tao yan, tatakbo agad yan. Oo. Hindi tulad nung yung buhaya, pag nakalublob yan, Naka-stay lang pag siya. hindi mo naman ginalaw, Opo. dyan lang talaga yan. Ang Opo, characteristic. opo. Oo. Anyway, habang tinitingnan, ina-assess natin, baka may mga paalala po tayo, Kap, sa barangay, para maiwasan yung disgrasya, or kung baka madali niyan yung mga alagang aso, hayop dyan sa area ng ating, kasi karaniwan ganyan food hunting yung ginagawa ng buhaya sa pagtungo sa mga lugar-lugar. Kapitan, go ahead. Okay, yun lang ang aking paalala sa aking mga kabarangay na siksikan, although hindi natin nakita na actually na mayroong buhaya, ay Opo. ito ay narinig lang natin ayon sa mga kwento ng mga nakakita. Ang akin lang dito ay para masiguro ang ating kaligtasan. Siguro, lalo na yung mga bata, iwasan muna natin na maligo sa mga ilog dito sa ating barangay sa Siksikan. Alam natin ang ilog natin dito, maraming ilog dito Kaya paalala lang po, mag-ingat tayo, lalo na ating mga mangingisda na kung saan araw-araw ay talagang lumalabas, ginagamit yung mga ilog na ito na kung saan ay hindi natin masabi, baka may mga ilang pang mga ganitong buhaya na pwedeng makapinsala ng tao. Kaya aking paalala, ingat lang po tayo. Yun. Yung mga dumadaan dyan sa area, Kap, lalo na paggabi, siguro talagang iwasan muna or kung hindi naman importante o kinakailangan, iwasan muna yung lugar, Kap? Yes po, lalo na yung paglusong sa tubig, yun ang iwasan. Yun. Okay lang nakasakay ka sa bangka. Oo. Pero pag nakalusong sa tubig, yung mga nanginginas dyan, yan yung delikado, Kap. Yes po. Sige po. Kap, Lalo na't medyo malabo ang tubig, kaya hindi natin makikita kung nasa ilalim ba yan o hindi. Kailan Wala. daw po pupunta, sir, yung mga eksperto ng PWRCC or PCSD? Hindi ko maano kung kailan kasi ang kwan dito na i-report na namin. So siguro baka may panahon, siguro baka maano nila. Sige po. Mapasyalan. Oo. Kapitan, sir, maraming salamat sa oras at pagtanggap na aming tawag. Ingat po. Magandang umaga, sir. Maraming salamat din, Sir John Fred, at magandang umaga rin po. Si Punong Barangay Balbino, Bob Parange ng Barangay Siksikan, mga kapuso.
Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Tanduay Ram 5 Years. Tibay ng loob. Tibay Tanduay. Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. Saksi sa DYSP. Saksi sa DYSP. Okay, nandoon na raw si Super Kenneth sa bahay, no? Nito pong biktima. Yan po sa may barangay San Pedro lang din. Kaya nga doon lang din siya nagsisimba. Mga kapuso, kasi lusut-lusutan yan dyan eh. No? Tingnan natin yung sitwasyon doon sa bahay. Nito pong pinaslang na ka-up personnel. Nandoon Super Kenneth. Kamusta dyan? Pasok. Ken? Line 12. Super Kenneth? Sige, pasok natin. Yes, Super Jun Fred. Yan, okay na. Sige, kamusta dyan? Nakita ko na rin yung bahay ng biktima at meron ding nagbabantay ng mga taga-anti-crime task force sa labas. Kanina pa tayo tumatawag pero walang lumalabas sa pag-infect. Mukhang ilang araw na naitimbre yan sa anti-crime, Ken, yung sitwasyon ni ma'am. At doon nga sa isang video niya ay nakabuntot yung patrol ng anti-crime. Ay pwede kaya tayong makuna ng statement sa mga taga-anti-crime dyan, Super Ken? Nandoon na si Super Kenneth sa bahay. Ito pong wala bang tao sa compound, Ken? May nakikita ka bang tao sa compound o nagre-ready dyan or maaring dyan iburol or makuha lang natin yung mga plano? Binabanggit ng anti-crime task force, Super Jun Fred. Kagabi lang, simula nung mangyari ng insidente, nagsimula silang magbantay dito. Okay. Wala tayong nakikita dito paghahanda dito sa labas ng bahay, Super Jun Fred. Walang may posibilidad na baka dyan dalhin at iburol yung mga labi ni ma'am, Super Kenneth? Walang indikasyon? Walang indikasyon, Super Jun Fred Oo. Wala din lumalabas at binabanggit lang kanina, meron parang yung lola daw ata at yung apo lang yung nandito kanina. Nakita nilang lumabas si Jun Fred. Okay. Walang tao, baka walang tao sa loob. At wala talagang kahit mga indikasyon na posibleng dito idurol. Wala rin si President Fred. Ano ba yung lokasyon ng bahay, Ken? Kasi may isang video na pauwi na yata siya noon at may nakatambay na naka-motor, naka-helmet, naka-jacket at binanggit niya pa yung plate number ng motor na yon. Super Ken. Ano bang lokasyon or yung sitwasyon dyan sa compound nitong biktima? Yung bahay niya sa nakikita ba? pagitan mismo nung dalawang building na ginagawa dito. Okay. Sa President Fred. Oo. Nasa pagitan siya mismo nitong dalawang building. Saan yan? Yung lulusot sa highway ng San Pedro o dito sa BM na, Ken? Yung dito pa lang sa BM, yung Tagusan pa lamang, papunta ng Lansanas Road. Okay. So hindi ka naaabot doon sa may terminal ng isang bus? Sa pagitan mismo. Sa pagitan pa lang? Pagitan nila yung isang building na ginagawa. Oo, yung kondo? Yung kondo. Yan. Yung building ng kondo, tapos yung bahay ng biktima, Tapos yung bago isa pang building ulit, bago na yung bus company. So nasa kung facing BM, nasa kaliwa siya yung bahay? Sa kanan? Papunta kang San Pedro, kanan. Pag galing ka namang San Pedro, papunta kang BM, kaliwa. Kaliwa. Oo. Kahilera ng bus company, Super Kenneth. Kahilera. Oo, yung bahay na kulay pula ang pintura.
Bubong. Kulay puti. Yung gate ang kulay pula. Ay, yung gate, yung kulay. Pero pula. hindi na ma-identify yung kulay dahil marumi na puro nalikabok Ayun, ito nga. Natatakpan din yung mga bahay niya, natatakpan na rin yung mga halaman. Ng mga halaman. Hindi mo makita ng gusto yung bahay kasi nasa loob pa, no? Ken? Oo, hindi mo mapapansin. Yung unang makikita mo agad, yung mga halaman. Oo. Okay. Pero ang tao dyan sa ngayon ay yung lola lamang, Kenneth. Oo, yun ang binabanggit nila kaninang lumabas, yung lola at yung isang apo. Sige, habang nag-aantay tayo dahil nakikipag-ugnayan tayo ngayon kay Police Captain Brian Royoso para sa pinakahuling detalye na maaari nilang sa publiko ng mga impormasyon. Super Kenneth, kaugnay nitong pagpapatuloy na investigasyon ng Special Investigation Task Group. Thank you. Antabay ka lang dyan, Ken, kung may mga parating at pwede tayo makuna ng pahayag mula sa pamilya nitong biktima. Ken. Yeah, ganito din, Fred. At tayo muna dito sa Barangay San Pedro. Ako si Karat Kinamrisbot. Balik muna sa inyo. Super Radio On the Spot Report. May mga nagbabantay ngayon na kawani ng Anti-Crime Task Force ng City Government doon sa labas ng tahanan nito pong biktima. Dito lang sa may palabas ka ng BM kung galing ka ng San Pedro bago dumating yung eksakto yung sa tabi ng ginagawang mga condo units. Oo. Napagitnaan siya ng dalawang building na ginagawa dyan sa may area na yan. Saksi sa DYSP. Alas 9:27 ng umaga, mga kapuso. Sabi pa dito nung ating pong mga tagapakinig, sana mahuli na gumawa niyan. Ayan, sa simbahan pa talaga. Oo, talagang walang takot yung pong gunman kahapon. Walang pake kahit pa sa halos harapan na ng simbahan yung kanyang ginawang krimen. Grabe na talagang nangyayari dyan. Kawawa naman kung mayroong anak yan. Yung pamilya na maiiwan, biruin mo yun, di ba? Good morning, shout out Sally Scarinderia dyan sa Bangkaw-Bangkaw. Wala kay Vilma Moreno. Okay? Si Perbas, hindi pa nare-resolba ang kaso ni Attorney Abrina. Ito na naman, mahuli kaya ito? Sana po, ano? Sabi ni Ma'am Luz Montecalvo, parang manok lang. Kung pumatay ng tao ang killer, di na safe ang Puerto Princesa. Dami pulis. Ikalat na yan para sa peace and order ng Puerto. Saksi sa DYSP. Ran Bernaldez, good morning. Ma'am Evelyn Paduga Dator. Sabi ni Ma'am Luz ulit, buti pa yung buhaya sa dagat nagpapainit. Yung mga buhayang nagtatago, kailan kaya mapapainit? At Josepina Mateo Santos, mayad nga timpranura po, kanindo. Okay? 9:30 na po ng umaga, mga kapuso, magbabalik po ang saksi sa DYSP. Ito ang serbisyong totoo. GMA Radyo.